Serbisyong taus-pusong ihahatid sa ating mga kababayan. Serbisyong maaasahan anumang oras ninyong kailangan. Serbisyong abot kamay. Ito ang serbisyong kasangbahay. Good afternoon! Wala ba kayo mga kamay? Ayun na naman, ang mga nanlalambot. Talaga naman. Magandang hapon. Welcome back, welcome back. Welcome back to the Philippines. Talagang welcome sa inyo lahat. Magandang araw po at ngayon ay alas 6:34 na po sa Australia. Kamo naman yung pinanggalingan natin. 4:34 ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Napapanood po tayo ng live via FB, ang atin pong Facebook. Live din tayo. Of course, sa ating untvweb.com at tayo napapakinggan din sa Radyo La Verdad 1350. And sa inyong mga smartphones, pwede nyo kaming mapanood sa smartphones ninyo, yung application po natin, UNTV app. Kahit saan kayong lupalop ng mundo nandun, basta't meron kayong internet, mapapanood nyo po tayo. Free lang yan, walang bayad. Pwede kayo sa iOS, ganun din sa Android. Yan. At of course, tayo ho ay napapanood sa UNTV ng live sa Free TV at ganoon din sa ating mga cable channels. Pwede kayo tumawag sa ating mga telepono 4426244 local 157 para sa inyong mga medical o kaya mga legal na katanungan. Nandyan po at kasama natin si Attorney Pablo Ahesta at siya ay kasama din si Dr. Samuel Dizon, ang isang physician po and lifestyle medicine doctor na ating kasama doon. And si Attorney Fortesa ba yun? Oo. Hindi si Attorney Fortesa yung nakikita ko. Si Attorney Alfred Fortesa. Niloloko nyo naman ako eh. Talaga kayo. Hindi nyo tinitignan. Ayun talagang alam mo, pinaka masarap at pinakamatamis na mapakinggan ng isang tao yung tawagin mo siya sa kanyang pangalan. Diba? O kaya nga pagka nagpa-first name basis na kayo, close ba kayo? Yung mga tipong gano'n, close tayo, yung mga gano'n na pag nag-first name basis na. At yun ang pinakamaganda sa lahat na matawag ka sa pangalan mo, di ba? At tama ang tawag sa pangalan. Ikaw ba, halimbawa, ang pangalan mo ay Joe. Gusto mo ba ang itawag sa iyo di ba? Di ba? Mas maganda pa rin yung tunog mo talaga, ang pangalan mo. Ayan. Si Attorney Alfred Fortesa at si Dr. Samuel Dizon ang kasama po natin dyan para mag-assist sa inyong mga katanungan. And eto, na matagal kong hindi nakita to, nagtago yata kung saan. Ewan ko kung nagbuntis ba to kaya nagtago. At bumalik ulit kailangan bumalik siya, sexy na ulit siya. Ang past president po ng ating isa sa mga kasama sa Rotary Club at siya po ay mula sa Rotary Club of Roses. Yan. Kaya siya po ay isang rosas. Ang ating kasama ay si Erin Tumali. Hi, Erin. Magandang hapon, Kuya Daniel. Ako, medyo natatakot ako kasi first time kitang makasama at that. Bakit ka naman matatakot? Bakit ba ako lahat Di naman ako mukha ba ako nakakatakot? Hindi. Lahat na nakakasama ko natatakot, pinagpapawisan. Pati minsan guest ko sa Get It Straight, ang lamig-lamig, pinagpapawisan. Parang Ako din, Kuya, pinagpapawisan. Nasanay ako Dagdagan sa natin Rotary in aircon. Action. Pero kasi di parang Rotary in Action lang to dahil pareho naman tayong Rotarian, di ba? kasi Kuya, kasama kita mag-host. Parang, wow. Hindi, syempre. Dapat ako nga ang kabahan. Biruin mo, kasama ko yung Erin Tumali. Di ba? Okay, Talaga Kuya. naman, Talaga diba? namang pinalalakas mo ang loob ko. Maraming salamat sa pagkakataon na binigay nyo sa akin na pumunta ulit dito sa UNTV at Our pleasure. Siyempre, ang lagi nating ginagawa sa Rotarian isang tumulong sa kapwa natin. So, itong serbisyong kasambahay ay isang magandang proyekto na gagawin ng mga Rotarian. So,
maraming salamat sa pagkakataon na to. Our pleasure. And syempre, bago natin simulan, ang isa na naman hong hapong siksik sa ating mga public services, alamin muna natin ang mga mahalagang balita sa araw na ito. Patuloy po na daragdagan yung mga napapatay dito sa operasyon ng PNP laban sa illegal drugs. Kaya tantanan na ninyo yan o kung gusto nyong magpahinga ng maaga. Base sa tala ng PNP, umakyat na ito ng 513 mula July 1 to August 9. Nasa 7,325 naman po ang naaresto at 265,610 yung nakakatok na sa bahay nila noong programang Oplan Tokhang. Kayo ba, Joseph at saka Bong, wala bang nakatok sa bahay nyo? Wala pa naman, wala. Mga bisita lang. Nasa 543,416 po ang mga sumuko, kung saan 33,000 dyan, 527 ang pusher at 509,889 ang user. Ang sinasabi po ng PNP sa pamamagitan ng kanilang spokesperson si Senior Superintendent Leonardo Carlos, madadagdagan pa daw ho yan sa mga susunod na araw dahil nga tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang kampanya laban dyan sa illegal na droga. At nagdeklara na ng outbreak sa nakamamatay na Pseudomonas bacteria infection ang Prince George Hospital. Bunsod nito ay inilipat na sa ibang hospital sa Washington DC ang mga sanggol sa kanilang intensive care unit. Una nang napaulat na 2 sanggol ang namatay sa ospital, ngunit hindi pa kumpirmado kung dahil ito ay sa Pseudomonas. Ayon sa hospital official, hindi pa tiyak kung saan nagmumula ang virus. Ngunit hinihinalang nakakapasok ito sa pamamagitan ng water system. Ang Pseudomonas infection ay maaaring maging sanhi ng ear infections, skin rashes at mild illness sa mga malulusog na individual, ngunit maaari ring maging sanhi na malubhang karamdaman o di kaya ay kamatayan sa mga may hinang immune system. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na ng treatment at testing sa tubig ang hospital. Hindi yan Pseudomonas. Ano ba yung Pseudomonas na yan? Pseudomonas. Parang parang manas ang dating Parang almoranas. Hindi kay Lera ba yan? Hindi, iba Papaliwanag nga natin yan kung ano yung Pseudomonas na yan at saan ba nang gagaling yan Abangan nyo yung mga detalye ng mga balita na yan mamaya sa Ito Ang Balita. Pagkatapos po ng serbisyong kasambahay. Hataw na kagad tayo sa ating service on the dot, 4:42 in the afternoon. Balik tayo dito. Kasama natin si Rodaline Labanon. Parang Lebanon, Labanon. Magandang hapon sa iyo, Rodaline. Ano mong pala mo? Rodaline? Roda po, kuya. Roda, okay. Magandang hapon po, kuya Daniel. Maganda ka pa sa hapon. Alam mo, yan ang nakakapawi ng pagod Di ba? Pagka sabi nga nila, give your smile to everyone, but your heart to only one. Yan, mga tipong gano'n, kasi pagka ang tao kahit gaano kaganda, pag laging nakasimangot, ang pangit, di ba? Pero ang taong nakangiti, talagang parang libre naman diba? Oo, libre, wala naman bayad yun. So, Roda, ano ang may paglilingkod namin sa'yo? Kuya, po, sa kaibigan ko po, ilalapit ko lang po sa medical po. Kaibigan mo? Opo. Bali po lalaki, babae? Babae po. Na kaibigan mo. Ano ang sakit? Po, kuya, cervical cancer po. Cancer na siya? Diagnosed na siya na may cervical cancer? Nakakalungkot po, pero po, na-diagnose po siya. Stage 3 na po. Kailan pa siya na-diagnose na may cervical cancer siya? Ito lang pong buwan na to, pero last time ko po siya nakausap nung Monday po. So nasa hospital ba siya ngayon o nasa bahay lang? Wala po, kuya. Po, nung Monday lang po nasabi ng doktor na stage 3 na po siya. Stage 3 na. So ano ang recommendation sa kanya ng doktor na gawin? Sabi po daw ng doktor, chemo po daw at saka radiation po. Tignan natin
Paano natin taga-saan ba itong iyong kaibigan? Tarlac po, kuya. Tarlac, Kapampangan ka ba? Hindi po. Hindi, Otmiras ka. Ay, bakit ka nakarating doon sa Tarlac? Hindi po akong direct na kaibigan nun, kuya. Kasama po sa trabaho ng asawa ko yung asawa niya. Okay. Sige. Si Dr. Rachel Rosario, isa pong ang ating pong Executive Director sa Philippine Cancer Society, ang makakasama natin. Dr. Rosario, magandang hapon po. Kuya. Apo, Doc, may i-refer lang ho sana kami sa inyo na meron daw pong stage 3 na cervical cancer. Gusto sana namin maihingi sa inyo din ng opinion, maipadala namin sa inyo yung pasyente para malaman kung ano ho talaga ang pwede o kailangan pong gawin dito po sa aming gustong mai-refer sa inyo. Ano pangalan niya? Ano pangalan niya, Roda? Si Wina Trinidad po, kuya. Wina Trinidad. Doc? Wina. Opo, Wina Yes po. Trinidad. Oo. Pwede po nating dalhin si Wina Mhm. doon sa Philippine Cancer Society Opo. kasi meron naman tayo doong staff na pwedeng parang tulungan siya. Mhm. Siguro na i-navigate natin siya para makapunta siya sa hospital and Opo. then pwedeng ma-refer natin siya sa gynae oncologist na Gynae siya na oncologist, po yung siguro mag-carry out Aha. ng mga kadagdagan na laboratorio kung kailangan pa. Opo. And para pong maituloy itong sinabi nating chemotherapy plus radiation. Mm. Oo, dahil meron naman tayong mga network po, no? Opo, na opo, mga opo. kakilala, Mhm. mga doktor, and Mhm. yung pinakamahalaga po, yung network na pwede nating mapagpunan siguro ng financial support or funding para sa kanya. Ayun. So Doc, i-guide na lang ho namin siya kung ano po yung mga dapat na gawin. Paki-ayudahan na lang po kami dito sa problema po ni Wina. Ho, Sige po. Apo. Pwede ho bang sabihin ko yung aming numbers just Please. in case, diba? Opo. Minsan may mga makakarinig tapos, paano natin kontakin ang Philippine Cancer Society? Opo, please. Okay, our numbers are 734-2126, 734-2126, at saka 734-2127. Yan. Kasunod lang po yun. Okay, 734-2126 at 734-2127. Yan po ang Yes Philippine Cancer Society. Cancer Society. Yan. Sige, Ma'am Doktora, kami po nagpapasalamat sa pagtugon po ninyo sa amin. Sana ho ay lagi po namin kayo makaugnayan lalo na sa mga ganito pong problema. You're welcome po. Salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Yan. Si Dr. Rachel Rosario, Executive Director po ng Philippine Cancer Society. So, Roda, andito yung mga kasama natin, yung staff natin at i-assist na lang natin kung paano yung mga procedures para malaman talaga kung ano bang dapat na gawin at na matulungan natin yung kaibigan ng asawa ng katrabaho ng asawa mo. Opo, kuya. Yung asawa ng Yung asawa ko po, kasama niya po sa trabaho. yun na yun. Sige. Basta't At salamat din sa Panginoon dahil ika nga sa inyong mga pagkipag-ugnayan sa amin at makatulong din tayo sa mga ganitong situation. Roda, ha? Opo. Sige. Pakasyahan ka nawa ng Panginoon. Kasi kuya, siya pa yung gumawa talaga ng way na Yes, lumapit. taga-Tarlac pa siya. Kaya nga talagang gusto rin niyang tumulong. Hindi, talagang maganda yung maganda yung lahat tayo tulong-tulong. Hindi natin kayang mag-isa lang yan, ha? Salamat at pasalamat tayo sa Panginoon for this opportunity. Thank you, Roda. Salamat po sa UNTV tsaka kay Kuya Daniel. Salamat din po kay Dr. Rosario po. Yan, okay. Yan, salamat. Tutuloy po natin ang pagbibigay ng serbisyo maya-maya at Eren. Muli po, para sa inyong medical and legal consultation, tumawag lang po sa 442-6244, local 157, upang makausap niyo po sina Dr. Samuel Dizon at Attorney Portes. Yan. Andun si Doc, andyan ka na din lang si Dr. Samuel. Pwede bang pakipaliwanag nyo sa amin yung
Pseudomonas Pseudomonas infections. So, ayan. Sa pagbabalik po, papaliwanag sa atin yan ni Doc Samuel Dizon, ha? Sa pagbabalik ng Serbisyong Kasambahay. 53 minutes after 4, ibig sabihin, meron na lamang 7 minuto na lalabi bago mag-alas 5 ng hapon at labasan na yung mga nag-uopisina, pero today maraming walang klase. Oo, why na? Oo. Ayos na, di ba yun? Papaliwanag mo sa atin ni Dr. Samuel Dizon, isang physician po at lifestyle medicine. Ano ba itong Pseudomonas na to? Dahil maraming nakakasakit daw nito. Doc, magandang hapon ulit ho sa inyo. Magandang hapon po, Kuya Daniel. Oh, ano ho ba yung Pseudomonas na yan? Ito po ay isang napaka-powerful na bacteria or germ na kalimitan po sa ospital siya galing. Dalawa po ang uri ng powerful na bacteria. Yung isa po ay Klebsiella, yung isa po naman ay Pseudomonas. Pag nasa ospital po at medyo kulay golden green ang plema o nana na lumalabas sa sugat, kalimitan po yon ay Pseudomonas. Paano ho ba nakukuha yan? Direct contact po. Kaya minsan, pag may hangin, pwede po siyang lumipad, no? So, halimbawa po, merong isang pasyente na nadali noon, pwedeng ma-transfer, strangely enough, ang nakapagta-transfer po noon mismong doktor o kaya mga nurses habang sila'y nagpapalipat-lipat sa pasyente. Minsan po, yung stethoscope na ginamit, ipinangtingin doon sa isang pasyente, hindi nahugasan, hindi nalagyan ng alcohol, lilipat naman doon sa kabila. So, within the hospital po siya nata-transfer, and dahil sa ospital po siya nabubuhay, lahat na po mostly ng mga antibiotic ay nasanay na sila. Kaya po ang tawag sa kanya super germs. Ganun ho ba? Kita nyo, pati sa Amerika, ang daming namatay. No? The moment po ang isang ospital ay madali o mag-positive doon, pinalalabas po ang pasyente, ina-isolate o kaya ini-sprayan ng kung ano-ano. Mga ilang araw mong hindi pwedeng gamitin po yung room or yung hospital area na yun o yung ward. Kasi kailangan sigurado silang napatay nila lahat yun. So ano po, Doc, ang mga symptoms niyan? Well, depende po kung saan siya tumama. Halimbawa po, yung pasyente may ubo, may sipon, no? Tapos nahirapang huminga, nag-antibiotic ka na, ay tumatala, pero matagal-tagal na siya doon sa ospital, pwedeng kolektahin po yung plema para masigurado na hindi siya nakasalo noon. So almost So parang may trangkaso rin ho yan, ganun ba? Opo, kaya lang ayaw talaga ng antibiotic, palala ng palala. Yung mga sugat naman na na-contaminate, no, makita mo may pus or nana na golden green. The moment makita po namin yun, medyo nagpapanik kami kasi ayaw siyang talaban ng mga antibiotic. So yan ho pala ay talagang nakamamatay. Well, pag hindi po naagapan at yung pasyente ay mahina ang resistensya niya at medyo bombado na siya ng mga antibiotic pang mga nakaraan, ay maaari pong matalo yung pasyente. So nakukuha daw ho ba yan din sa mga swimming pools, sa mga may sugat? Not really po. Usually sa hospital po siya nakatira. Okay. Kasi kung swimming pool po, may chlorine yan, may sikat ng araw, namamatay po ang mga mikrobyo sa mga sikat ng araw at saka sa chlorine. So usually po ay pag minamalas-malas, halimbawa sa isang ospital, tapos merong ganon at kumalat na, parang wildfire po siya. Kaya nagpapanik po ang medical wing pagka ganon po. Yan. Sige. Maraming salamat po sa paliwanag. At kahit pa paano ay maingatan yung mga nasa ospital. So dapat pala kayo nagpapadisinfect kayo. Well, ngayong hapon po ay kasama natin, kahapon kasi naging panauhin po natin sa programa natin si Attorney Manuel Go, ang administrator po ng Parole and Probation Administration. Ngayon naman mula po sa Board of Pardons and Parole ang atin hong makakausap. Kasi ano ngayon yung medyo yung mga matatandang preso natin, isa yan sa mga pinag-uusapan. Noon po kasing August 4, nanawagan itong sa Senate Minority Leader Ralph Recto kay President Duterte na bigyan na daw ng executive clemency yung mga matatanda na may, especially yung mga mayroong sakit na malalala. Kaya lalo naman ho yung hindi naman sila nakakulong dahil sa mga heinous crimes. Ito daw po ay isa din sa mga tinitignan nga na solution para yung mga overcrowded natin na mga kulungan ay medyo maibsan ng konti.
At nabanggit pa po niya nga dito sa administrasyon ni ex-President Benigno Aquino III, 67 times daw po siya na nagbigay ng executive clemency. Pero siyempre meron hong mga process yan na dinadaanan at meron hong mga nagtatrabaho para dyan. Yan nga ho ang Board of Pardons and Parole. Sila ho yung nagre-review dun sa mga pwede na mairekomenda sa presidente na mabigyan ito. At para ho maliwanagan natin yan, kasama naman natin si Attorney Alfredo Malonda Jr., ang Chief Parole Officer ng Board of Pardons and Parole. Yan. Magandang hapon po, Attorney Malonda. Magandang hapon din po sa inyo, Kuya Daniel. And welcome ho dahil kasi parang di ba wala ho bang overlapping yung Board of Pardons and Parole doon sa Parole and Probation Administration? Wala bang pagkakasama? Marami nga pong nalilito Oho. kung ano po yung Parole and Probation Administration at kung ano naman po yung Board of Pardons and Parole. Oo. Okay. Ang Parole and Probation Administration po, yan po sa mga attached government agency ng Department of Justice. DOJ. Technically speaking po, yung opisina namin, yung Board of Pardons and Parole is under the Secretary of Justice. Okay. Ang pinaka-main function po ng aming opisina, yun na nga, yung Board of Pardons and Parole, yung mga members po ng board as siya nagagrant ng parole at nagre-recommenda kay Presidente ng conditional pardon o commutation of sentence. Pag po yung mga parole na release na at saka yung mga pardoni, ang magsusupervise po yung Parole and Probation Administration dahil all over the Philippines po sila. Sila ang sasalo. Opo. Pero kayo yung nag-approve. Ang board. Opo, ganun na nga po. Tapos i-recommend ninyo sa presidente Ang executive clemency po. yung executive clemency. Alin ho yung pwedeng sole kayo ang pwedeng magdesisyon, ang Board of Pardons and Parole? Okay, marami po nalilito. Ang kala nila ang pardon ng parol ay iisa. Magkaiba Okay. po yun. Aha. Dahil ang parol po, ang nagagrant lang nun, ang Board of Pardons and Parole, hindi ang presidente. Okay. Ang executive clemency na tinatawag, merong commutation of sentence, yung pagpapabawas ng sentensya. Oo. Meron yung conditional pardon na pansamantalang pinalalaya yung preso. Mm-mm. Meron naman tinatawag na absolute pardon. Meron din po tinatawag na remission of fine. Inaalis na po yung fine sa desisyon ng korte. Yan po ang tinatawag na executive clemency po. So yun yung executive clemency na yun ay nasa prerogatibo ng presidente. Recommendatory po ang Board of Pardons and Parole. Ang final say po, Ang presidente. ayon sa saligang batas, ang presidente po ng Pilipinas. So pwedeng niyang hindi aprobahan. Opo. Paano naman ho nagko-qualify para ho halimbawa ay maparulan yung isang nakakulong o mabigyan halimbawa ng executive clemency o kung commutation of sentence o yung absolute pardon o paano ho ba yan? Okay. Kung ang presidente mismo ang mag-exercise ng executive clemency o pardoning power, wala pong guidelines to speak of, wala pong requirements. Okay. Sang-ayon lang po sa ating saling kabatas, kinakailangan final po judgment yung kaso niya. So ibig sabihin na-desisyon na talaga at nagsisilbi na siya talaga ng sentensya niya. Yun na mga po, final and executory na po yung sentensya niya at saka hindi po impeached government official ang bibigyan ng executive clemency dahil bawal po yun sa saling ng batas magbigay ng presidente. Hindi impeach dapat. Opo. So ibig sabihin, hindi pala qualified si Gloria Arroyo doon sa executive clemency. Kung sakali man. Kasi wala pa naman finality ho ang desisyon sa kanya. Yung kay Presidente Arroyo po, hindi po siya undergoing impeachment proceedings but rather yung plunder. It's a criminal case. It's a criminal case. In that case, ang presidente po mayroong karapatan na Pwede yun. Opo. Kahit na wala pang final dun sa decision sa kanyang kaso. Finality po ang kailangan. Pero kaya nga wala pa hong finality yung kay GMA. Hindi siya qualified. Hindi po ba ganun? Qualified. Kasi so hindi pwedeng bigyan ng ng pardon. Hindi po. Yun po yung tinatawag na constitutional limitation on the pardoning power of the president. Kinakailangan bago magbigay ng isang executive clemency yung presidente, Yes. may final judgment. Ayun. Paano naman ho yung mga kagaya ho nung issue nga ngayon na pinananawagan kung nasa edad 70 na
o kaya 70 pataas, tapos meron pa hong mga sakit. Saan ho ba magkukwalify yun? Sa old age po, okay. Mhm. Yung 70 years old po, maski na ang isang tao o 70 years old pataas, hindi po yan exempting circumstance but rather aggravating. Makukulong pa rin po yung Yes, oo. tao. Mhm. Ang magiging remedyo po sa kanya ay bibigyan ng pardon, conditional o absolute, ng presidente sa pamamagitan po ng recommendation ng Board of Pardons and Parole. Mhm. Pero kinakailangan po, wala po siyang ibang kaso na nakapending. Yun lang po na karamihan po na kasi ng nasa correctional institution for women, karamihan din po yun nasa New Bilibid Prison na mga matatanda, may mga pending cases pa po yun. So may mga pending pa din sila. Halimbawa ay na sila ay meron ng final judgment sa isang kaso pero meron pang nakapending na iba. Pa po. I see. So kaya pala nagkakaroon ng problema sa ganun. Correct. Yun po ang problema po namin. So yun ho ngayon ang hinaharap ninyo with regard to those that are sick and old. Yun po wala hong ibang nakikitang remedyo kayo sa ganun ngayon. At this point in time po, insofar as yung executive clemency is concerned, iniintay po muna namin ang policy o ang guidelines ni Secretary Aguirre at ni Presidente. Pero sa parol po, tuloy-tuloy po ang aming opisina. Yung parole, yun yung mga nagpakabait, ganun ho ba yun? Hindi po. Ang parol po, alimbawa po, yung isang accused na convict po ng homicide na sentensya ng 6 years and 1 day na minimum at meron siya pong maximum na 12 years, pag nasilbihan po yung 6 years and 1 year na minimum period ng sentence niya, maaari po siya mag-eligible for parole. At members ng board Basta lang po wala pong nagbibigay sa kanya. pending case. So, provided na wala po siyang pending case. Yun. Basta siya nakakalahati na nung sentensya sa kanya. Hindi po kalahati. Yung masilbihan niya po yung pinaka-minimum service. Minimum lang. Yung 6 years and 1 day. 6 years and 1 day. Opo. Sa halimbawa na ibinigay ko. So, yun ho ay iba rin sa commutation. Ang commutation of sentence po, isa sa mga form o uri ng executive clemency. Ang commutation of sentence po, yung pagpapababa ng reclusion perpetua at saka yung life imprisonment po. Nilalagyan ng members ng board yon ng minimum at saka ng maximum para pag napirma naman ni Presidente yung commutation of sentence recommendation namin at nasilbihan niya naman po yung minimum as commuted, sa parol naman po siya babaksan. Saan ho pwedeng magpa-assess yung mga kamag-anakan kung gusto nila halimbawa na yung kanilang mga mahal sa buhay na nakakulong ay ma-i-apply o malaman kung magkukwalify o hindi? Saan po pumupunta? Hindi na po kinakailangan kumuha ng abogado. Wala po. Libre po yan. Pupunta lang po kayo dun sa amin sa opisina. Ang opisina po namin ay nasa Quezon City. Nandun po yun sa DOJ Agencies Building. Near Road, East Avenue. Corner po ng East Avenue, Diliman, Quezon City. Nasa compound po kami ng Land Registration Authority mismo. But just the same, sir, hindi naman ho ninyo ginagawa din na tinitigilan yung pag-review ninyo motu proprio, no? Na kayo mismo, kahit na walang application, tinitingnan ninyo who are the people na possible na mag-grantan ho ng mga ganito. Sa parol po, 1 month before the expiration ng minimum, pinadadala po ng records ng Bureau of Corrections yung records. Kaya motu proprio po yun. Kahit wala po nagpipetition na siya kung kamag-anak niya, pinag-aaralan po ng mga members ng board. Pero in so far as executive clemency is concerned, that is a different story. Na kailangan, kahit paano, sumulat sila sa amin, ipaalam sa amin kung ano yung para conviction nila. Oo, at para malaman ng situation at ma-review ninyo. Opo. So yun mga ini-apply talaga yon. Ina-apply po yun. Pero hindi kinakailangan kumuha ng abogado kahit Sila lang. Kahit sila sulat lang nila, kahit na sulat lang na parang sabihin na Tagalog o ano man yan, basta't ipadala lang sa inyo. kahit sa kapirasong papel, sabihin lang yung pangalan, yung prison record, yung conviction niya, kami na pong bahala doon. Iyon. So yung mga iba, pwede din pala kayong pumunta dito sa amin, i-connect namin kayo kay Atty. Malonda. At para kung sakali malaman kung kayo ba ay qualified o hindi kayo qualified at kung ano ang pwedeng ma-review
para kayo ay mabigyan kung ano yung pwedeng maibigay sa kanila. Ano, attorney? Ganun na po. Ganun po yun. Iyan. May tanong lang ako. Halimbawa kasi yung follow-up ko lang doon kay Kuya Daniel. Kung tama ngayon, kung may sakit, halimbawa nakaratay na yung paano nyo kinukonsider yung pardon nun? Yun nga po ang problema. Ganun pa rin, ano? Yan din ng may sakit, yung mga terminally ill na so to speak, dying. Meron din mga iba, may pending cases po. Kaya wala rin kayo magawa. Wala rin po kami magawa. So, wala hong butas sa batas yan na kumbaga parang part of the exemptions or para kahit papaano mabigyan na para yun ho bang tinatawag nila humanitarian consideration? Hindi ho ba pumapasok yun dun? Unless and until yung guidelines po namin ay mabago, maaari po siguro. So this is more of the implementing rules, sir. Hindi siya amendment of the law. It's more on the IRR. Not necessarily amendments of the law, but rather yung amendments lang ng guidelines. Ng guidelines. Sino ba pwede magbago nun? Kayo? Ang members po ng board with the Instructions coming po from the President. Ng Secretary of Justice lang. So pwede palang, hindi ho ba kayo pwede magrekomenda mismo sa DOJ Secretary kay SOJ at sabihin nyo na pwede ho ba naming reviewin ito for the purposes of what the President wants? Hanggat maaari po, gusto namin maging ma-humanize yung requirements po ng executive clemency parole. Tulad po halimbawa ng probation. Sa probation po, maski na meron kayong mga pending cases at probationable yung period yung sentensya nyo, inaalaw po ng Parole and Probation Administration through the judges not to release on probation yung particular prisoner. Pero in so far as parole at saka yung executive clemency is concerned, na kasi meron pong tinatawag na legal consequences. Assuming na nga, for the sake of arguments, na ipinarol namin yung isang preso, biglang dumating yung pending case niya, na-convict siya, huhulihin na naman uli siya. Sa executive clemency naman po, assuming na na-commute, na bago yung sentensya niya, meron na naman dumating na panibagong conviction niya, magugulo po yung commutation of sentence niya. Yan po yung pagkakaiba ng parole, probation at saka executive. Well, at least ngayon yung sinasabi ho ninyong pwedeng i-review sa inyong guidelines, yung implementing rules and regulations natin, pwede na po ninyo mapag-aralan and come up with recommendations to the SOJ. Maaari po. Yun. I-relay ko po sa members ng board kung if it is physically possible, legally possible na to do that. Yes, ayun. Okay. Attorney, maraming salamat po sa pagparito ninyo and we're looking forward na kung meron pong lumapit sa amin para ho makapag-apply sa inyo or whatever it is, sana ho ay makakontak namin kayo for at least ayuda na pwede ho namin mahingi sa inyong tanggapan. Ho? Walang problema po doon kahit araw-araw. Yeah. Salamat po. Taga Bulacan ho ba kayo? Taga saan po ba ang probinsya nyo? Bicol po ako. Bicol. Oy, Bicol. Ano yun? Si Ani, Bicol yan eh. Di ba marhay na, ayun, marhay na hapon sa Indugabos. Yan. Maraming salamat po, Attorney Alfredo Malonda, ang Chief Parole Officer ng Board of Pardons and the Parole. Thank you so Salamat much, sir. po sa inyo. Muli po kami mag-aanyaya sa inyo na tumawag sa 442-6244 Local 157 para sa inyong medical and legal consultation. Makakausap niyo po sina Dr. Samuel Dizon at Attorney Alfred Fortesa. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbabalik ng serbisyong kasambahay. Wala hong maglilipat at punong-puno tayo ng public service. Sandali lang po, ha? Balik po tayo sa serbisyong kasambahay. Ito ang serbisyong taus-puso. Taus-pusong inaabot sa inyo. Serbisyong abot kamay ninyo at serbisyong inyong maasahan. Ang serbisyong kasambahay. Si Jason Torrio nasa bahay. Kasama ni Maylin Torrio dahil naka-leave pa rin sila hanggang 11. Sarap nyo, ha? Pa-leave na lang kayo, ha? Eto, balikan natin 5:15 ang ating service on the dot. Kasama natin si Donna Fulioso, 39 years old from Barangay San Jose, Quezon City. Eren? Yes, Donna, kamusta ka? Okay lang po. Ngayon, Donna, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa medical check-up sa iyong anak na nagsisor. Opo.
So, sa pagkakataon na to, ano yung ilalapit mo sa amin? Ano ba nangyari? Bakit ba nag-seizure yung anak mo? May epilepsy po siya eh. Epileptic. Oh, na-diagnose na siya na epileptic siya? Papunta pa lang po sa epileptic. Teka. Kailan pa ba siya nagkaganyan? 2015 po. Last year lang. Opo. So dati wala siyang ganyan? Wala po. Bumalik uli po. O di meron. Kasi bumalik eh. Opo. So dati nang meron. Ilang taon siya nung nasabi na meron siya? Pinag-umpisa. Epilepsy. 5 years old po. 5 years old. Opo. So na-check up na ba siya? Opo. Tama ba sa Jose Reyes? Jose Reyes po. Kaya lang, ano problema mo? Yun po, kuwan po niya, CT scan. At Hindi pa siya nasi-CT scan? hindi pa po. I see. Teka ha. Sandali. CT scan. Sabi ko na nga ba, Erin, bumili ka ng CT scan eh. Dapat, project ka ng mga Rotarian yan. Oo, dapat. Alam mo, dapat ang Rotary Club International, magtayo kayo ng isang diagnostic center na may MRI, may CT scan, merong di ba? Merong isang pinipilit namin maging governor kasi pag nagkukwentuhan yan, lagi niyang sinasabi na gusto daw niya kesa mag-induction ng mga bonggang-bongga, Yes. magtayo ng isang... Kaysa biyahe lang kayo ng biyahe. Diba? Pagka meron kang isang malaking ganyan na libre lahat. Ay, nako. Ang susupport na lang is yung mga Rotarian. Oo, Diba? diba? Kayang-kayang i-maintain. Ang daming Rotarian na doktor, ang daming Rotarian na nurses, ang daming... Nako, talaga Pagka ginawa. pagka ako naging presidente ng ng PTA sa amin. PTA. Ng Parents Teachers Association. Masusulat ako sa inyo sa Rotary Club. Ito. Si Dr. Tina Urbi po kasama natin isang Pedian Neuro ng Philippine Children Medical Center. Magandang hapon po, Doktora. Magandang hapon din po. Good afternoon. Opo, Doktora, lapit ho Yes po, sana sir. kami sa inyo ng tulong dito sa isang kababayan natin na hindi ho yung anak niya, si Donna Fulioso, ay dahil Opo. na-diagnose daw po ito na meron yatang parang papunta sa epilepsy dahil nagsisissure yung kanyang anak. Ano ba pwede natin gawin kaya dito, Doktora, na matulungan po natin? Actually po, nakita ko na siya sa clinic kayo ng umaga. Okay. Nilapit po siya sa akin the other day. Tapos, tinignan ko na po siya this morning. I see. Actually, Okay. opo. Tama naman po yung ginawa sa Jose Reyes na pinaiili, ni-request po for CT scan. Tapos, nag-start na nga po ng gamot. Yes. Tama naman po yung gamot na ibinigay sa kanya. Actually, yung pong phenobarbital, yan po ang pinakamura at napaka-effective na gamot for seizures, no? So, yung pong EEG niya, kasi ang alala ko normal ang result. So, kahit po normal po yung result ng EEG niya dati, kasi parang last year yata nagawa yun. Since nag-recur po yung atake niya, talaga pong pwede na talaga siyang gamutin. In fact, sabi ko kasakan yung CT, hindi naman po yun emergency na parang now na gagawin na agad-agad. Pwede naman kung humanap muna ng tutulong para po makalikon ng enough funds, no, for that. Okay. In fact, ang sabi ko sa kanya, since kahanap naman tayo ng tulong, i-recommend ko na po yung best na diagnostic tool, which is the MRI. Okay. So yun ang kailangan natin magawa para sa kanya. Opo. Pero po hindi po yun parang emergency na Yes. parang now na. Opo. Pwede naman po maghintay. Importante po, nagagamot na po siya. Importante po, nag-follow up na rin po siya dun sa doktor. Okay. Sige po, Doktora. At kami magpa-follow up din sa inyo. At tutuloy-tuloy po namin. Ayudahan namin ho siya dito ng mga kailangan niyang magawa. Ho? Thank you very much Opo. po. Opo. Salamat po, Doktora, sa inyong pagtugon sa aming mga paglapit ho. Wala po. Opo. Anytime po. Sana ho'y kasyahan kayo ng Panginoon. At Thank you very much po. opo, may God bless you. Salamat, Doktora. Si Doktora Tina Urbi. So, ganito na lang gagawin natin. Yung lahat ng mga kailangan nating iba pa, no? Ani, ha? So, assist na lang natin doon sa ibang kailangan. Saan ba anak mo ngayon, Donna? Nandun po sa labas. I see. Ilang taon na nga? 7 years old po. 7 ako naman.
Sige. Laban natin Gawa natin ng paraan, ha? Opo. Para, Donna, alam kong nararamdaman ng isang ina. Dahil mahirap talaga. Mas pagka ganun na, lalo na nagsi-seizure yung anak ko kasi ganyan. Nagkaroon na ng seizure yung anak ko. Ay, nako. You just can't imagine kung anong nararamdaman ng isang magulang. Mahirap hong i-describe. Sige, Donna, ha? Gawin natin kung ano pwede natin magawa Salamat para po sa sa anak mo. UNTV. Salamat tayo sa Panginoon palagi at meron tayong pagkakataong makatulong sa inyo. Ha, Donna? Okay? Maraming salamat po. Sige, sana'y pagalingin nawa ang anak mo ng Panginoon at huwag kang makakalimot na tumawag sa itaas palagi. Ha? Si Donna. Ayan, Eren. Naku, talagang alam Naku, mo kuya. marami. Kaya sabi ko sa'yo, projectin mo na yung na yan. Bayaan mo, kuya. Bago Oo. natin ituloy ang ating Sige. service on the dot, pag-usapan muna natin ito para sa kapakanan ng mga kababaihan na laging sumusubaybay sa ating programa. Kadalasan kasing issue sa aming mga babae ang pagkakaroon ng buwanang dalaw o menstruation. Kasi paniniwala ng iba, maraming bagay daw na hindi magagawa kapag meron ito. Totoo yun, kuya. Masama ang pakiramdam, tinatamad ka, mabigat lahat talaga. So halimbawa na lamang, bawal daw maligo. Oh? Dapat nga naliligo kayo, di ba? Sinasabi kasi meron nga kasabihan, nasisiraan daw ng ulo pag naliligo, parang ganon. So, totoo nga ba ang mga paniniwala nating ito? Iyan ang bibigyang linaw sa atin ngayon ng isang OB-GYN na si Dr. Steph Supan dito sa Women's Desk. Please watch this. Magandang araw mga kasambahay. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa mga myth o mga paniniwala tungkol sa menstruation. Ang unang pinapaniwalaan ng mga tao ay ang menstrual blood ay dirty blood. Ang menstruation ay nanggagaling sa endometrium o ang lining ng matres. Ito ay normal na kumakapal buong cycle ng isang babae. Kapag hindi nabuntis ang isang babae, ang endometrium o ang lining na ito ay magsashed as menstrual blood. So technically, hindi ito dirty blood. Nagiging madumi na lamang ito pag lumabas at na-expose na sa hangin. Ang mga babaeng may menstruation ay hindi maaaring mag-engage sa sports o physical activities. Hindi po totoo yon. Ang mga activities ng isang babaeng may menstruation ay dapat normal lamang. Maaari siyang magtrabaho, mag-engage into sports, at maaari din siyang mag-swimming. Ang mga babaeng may menstruation, kapag sila ay nasa swimming pool or nasa dagat na, ay hihinto ang flow ng menstruation palabas. Hindi humihinto ang pagkakaroon ng menstruation pero humihinto lamang ang paglabas nito. Magre-resume ulit ito kapag siya ay umahon na. May mga naniniwala din na may certain foods na maaaring makapagpalakas o makapagpahina ng mens. May mga iba na sinasabing ang mga maaasim ay maaaring magpalakas ng inyong menstruation. Hindi po totoo yon. Ang lakas ng menstruation ay depende sa kapal ng lining ng ating matres or sa ating hormones. Kapag tayo ay may menstruation, dapat nating panatilihin ang linis ng ating katawan. Recommended na maligo 1 o 2 beses sa isang araw, kaya't hindi bawal maligo tuwing may menstruation. May mga naniniwala din na kapag may menstruation ay hindi mabubuntis ang isang babae. Maaari itong totoo to some extent. Kapag ang cycle ng isang babae ay normal na 28 to 30 day cycle, mula day 1 ng kanyang menstruation hanggang mga day 7 or 8 ay safe pa siya. Pagkat siya ay nag-ovulate o nagiging fertile, mga day 10 pataas pa. Pero sa mga babaeng irregular ang menses, maaari pa rin siyang mabuntis kahit siya ay may menstruation. Kapag ang isang babae ay may menstruation, maaari niyang ituloy ang mga karaniwan niyang ginagawa. Kapag may pain or may nararamdaman na kakaiba ang isang babae during her menses na hindi niya magawa ang kanyang normal na ginagawa, dapat siyang magpakonsulta sa kanyang doktor. Dapat siyang maimbestigahan kung merong abnormal sa kanyang reproductive organs or sa kanyang pagmemens. Napakaganda ng programang ito dahil sa marami talaga ang natutulungan. Gaya rin naman natin sa Rotary Club na ang goal natin is to be a gift to the world.
Dapat naman talaga maging biyaya tayo sa maging biyaya tayo sa ating mga kapwa-tao. But, Saka masarap tulungan ang mga taong hindi tayo nag-aantay ng kapalit. tama yun. Talagang So dapat. pag tumulong ka, ano na yon, huwag ka mag-aantay. Kasi yung iba, kuya, tinutulungan nila yung may kapalit diba? Oo, Kaya- dapat kasi ang sinasabi kasi ng Bible diyan, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Yun. Oo, tama kaya yun. ang mabuting gawa niya babayaran sa kanya uli. Correct. Oo, yan. Kaya marami tayong makakasalamuhang mga taong gipit sa buhay at kuya, it's really inspiring kapag nakakakita tayo ng mga recipient na kahit nahihirapan ay positive pa rin sa buhay. Yung hindi nawawala ang pag-asa, gaya lang ng mga batang ito na dapat na naging inspirasyon ng marami sa atin. T3 Road, nakita ng serbisyong kasambahay staff si Totoy na naghahanap ng mga pwedeng pakikinabangan, hindi alintana ang mabahong amoy ng basura. Lakas. Mga makain. Si Totoy, 5 taong gulang, ay namulat sa isang napakahirap na kalagayan sa buhay. Gaya naman maaga niyang naranasan ang pagbabanat ng buto, ito ay ang pagsama sa kanyang lola sa paghahanap ng kalakal sa mga basurahan. Lagi kong kasama sa mga ngalakal si Toy Toy. Kasi kahit saan ako magpunta, siya sumasama siya. Basta pagka sinama ko yan, hindi mo kailangan, kunin mo yun. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Basta pag sinama mo siya, alam niya na kung anong gagawin niya. Sa mata ng batang si Totoy, nasa basura ang katuparan ng pangarap niyang maging doktor. Gusto kong maging doktor. Sa kabila ng kahirapan sa buhay ay patuloy na nangangarap ang musmos na bata na magkaroon ng magandang buhay. Ito rin ang tanging hiling ng kanyang lola para sa mga apo. Makatapos lang siya ng pag-aaral niya. Yung makatapos siya para yung huwag nilang danasin yung dinanas naming hirap, yung hirap na inaabot nila ngayon. Huwag nilang danasin. Yun ang panalangin ko sa mga bata na to. Maging matalino sila, maging masikap sa buhay, para kung halimbawa magkapamilya sila, hindi nila abutin yung hinabot nila ngayon. Abangan sa susunod na linggo ang aksyon ng serbisyong kasambahay sa batang ito na nagpakita ng pagiging positibo sa buhay. Yan, tingnan natin ha. Bangan nyo at iba kasi yung may willingness na yung bang hindi niya sisiraan ng loob at gusto niya makaahon. Kuya, nakakatuwa yung maglolola na yan kasi na-interview namin yan. Si Lola, kumita lang siya ng 70 pesos to 100 pesos. Okay na sa kanya kasi yun daw yung pangkain nila everyday. Pero hindi yung pagtitinda niya ngayong araw na to, para sa ikangalawang araw pa nila kakainin yun kasi naka-reserve na yung pagkain niya today and the following day. So yung kikitain niya ngayon para do sa ikatatlong araw na. Marunong na magano Diba? ha. Oo. Magaling si Lola. Naka-advance ha. Yes. Oo. Kaya hindi daw dumadating yung time na wala silang kinakain. Well, sige ho at tingnan natin pa kung paano natin matutulungan sila ha. Kausapin muna natin itong isang lumapit sa atin dito sa Action Center natin dito sa UNTV sa atin pa ring Service on the Dot. Okay, kasama ho natin si Mary Jean Copian, 56 years old, mula ho sa Laguna. Ano po ang may paglilingkod, Inay? Sige po. Ako po'y lumapit dito sa inyo para humingi ng tulong dahil po ang aking anak hanggang ngayon po'y hindi pa naooperahan. Bakit ho? Anong nangyari sa anak nyo? Natumba po yung punong inakyatan niya, nadaga na ng puno itong siko niya. Mhm. Ngayon, na-dislocate po. Ilang taon na ho ba yung anak nyo? 15 po ngayon. 15. Ilang araw na ho? Kailan ho nangyari yun? Ano pa? Yung insidente? Nung Abril pa. Abril po. Abril. Hanggang ngayon, hindi pa ho siya nadadala sa doktor. Nadala na po sa sa orthopedic. Bakit ho hindi nagawa ng paraan na siya ay, yung pagkakadislocate ay maiayos? Wala pa po kasi kaming pambili ng bakal. Daw na lalagay sa siko niya. Bakalan daw ho. Opo. So natignan, kailangan lagyan ng bakal. Opo. Tapos hindi pa nalalagyan ng bakal hanggang Opo. ngayon. So, naku, paano hong ginawa doon sa, naggaling kay orthopedic ho? Opo. Ano hong ginawa doon? Wala
po. Check up lang. Check up na check up Pero lang. sinabi sa inyo, kailangan bakalan. Opo. Ay, nako, sandali ha. Kasama ko na si Dr. Jose Fernando Siquia ng orthopedic, isang orthopedic surgeon ng De Los Santos Medical Center. Doc, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Opo, sige, Daniel Rason po. At may lalapit lang ho sana kami. Itong si Mary Jean Copian, yung anak niya po ay April 21 pa ho ito. Na-dislocate yung kanyang buto. Nadala ho sa orthopedic, kaya lang ay hindi ho na gawaan ng paraan dahil kailangan daw ho lagyan ng bakal. Alasid ang papambili ng bakal. Kaya umabot na ho ngayon ng umabot na ho ngayon Agosto na. Ayan ho ang problema, sana baka pwede niyo po kaming matulungan. Kung sa orthopedic nasabihan po sila na kailangan pakalan, ibig sabihin most likely hindi lang nawala sa pwesto yung siko, most likely may pali rin siya. Yes, Ang tinatawag din fracture dislocation. Kasi kadalasan po kung lalong-lalo kung nawala sa pwesto yung siko at agad-agad nadala sa orthopedic, alam ko na maayos nila agad-agad yan kahit Hatak, walang kahit hatak lang, konting anesthesia, hatak, wala ngang bakal, semento lang, tapos exercise na. Pero kung nasabihan sila, assuming na agad-agad napadala sa orthopedic at nasabihan siya na kailangan bakalan, then most likely ang nangyari was hindi lang siya na-dislocate pero nabalian pa siya. Yes. Pwede ho ba naming mailapit sa inyo to, Doc, para ho malaman talaga kung ano ba ang dapat na gawin, kung babakalan ba talaga o ito ho ba may iba pang procedure na pwedeng magawa? Oh, of course, no problem. However, kailangan lang malaman na ang paggamot ng tinatawag na fracture dislocation, so nabalian na tapos wala pa sa pwesto, ang paggamot ng fracture dislocation pag fresh, let's say kahapon nang nangyari, iba siya kung sakasakaling 4 na buwan na. Kasi after 4 months, dumidikit na yung buto sa maling ayos. So, most likely, yung kailangang treatment, medyo iiba. Pero, sure, pwede niyang dalhin sa De Los Santos para tignan namin. Opo, kasi usually yata pag ganyan, binabalian uli Well, in a way, parang ganun. Hindi ba parang baliin muna uli kasi para magawa. Kasi kailangan sariwa, nagdugtong na. Baliin muna ulit para maidugtong ng maayos. Pero more of controlled fracture ang tawag. Hindi naman yung pali na lang. Yung talagang nakakontrol siya. Actually, inoperan minsan para tanggalin uli kung saan dumidikit para maayos siya ng mas tama. Ay, mas alam ho ninyo yan, Doc. At kung ano man po yung kailangan gawin, pakitulungan naman po kami. Ha? Sure po, no problem po yan. We'll see what we can do. Salamat po, Doc. Padala po namin. You're welcome. Thank you po. You're welcome. Yan, Nay. Papadala namin kayo doon. Tumagal. Palagay ko nga, hindi lang yung dislocation yun, Nay. May bali yun. Mayo pa po kasi kami nagpunta doon sa kanila. Oo nga ho, dapat pumunta kayo kagad dito. Para, ngayon, andyan ho ba yung anak nyo? Nandiyan po. Ay, balian natin ulit para para maging fresh ulit ko yan. Mas madaling i-kabit. Sige po, Nay, ha? Gawan ho natin ang paraan, ha? Sige po. Kung may awa po ang Panginoon, ay, nako, talaga nga naman. Alam mo, ako hindi ko malaman kung pagka nandito ako sa programa, kung matidepress ako, matutuwa ako, ma-relieve ako dahil kahit papano kasi talagang nalulumo ako sa so kung minsan sa ganung sitwasyon na sana po ay tulungan tayo ng Panginoon na makapagpatuloy isama nyo na lang ho kami sa inyong mga pagdalangin sa Diyos at ay, nako talaga. Eto muna, isa pa. Thank you. Ay, sige po, Inay. At dyan lang ho kayo muna. Huwag muna kasi si tatay, baka balian tayo dito pag di natin itong kinausap. Sige, tay. Eto si Mang Jaime. Gabayron. Tama ho ba yun? Opo, Gabayron po. 55 years old kayo. Galing pa kayo ng Cagayan. Opo, 18 days na po ako rito sa Maynila dahil naghahanap po ako ng tamang legal advice. Galing na rin ako sa Court Administrator Supreme Court. Kay Justice Maidas? Hindi ko po siya nakausap yung mga tao niya. Mga tao niya lang po. Tapos sa PAW, tapos sa DJAC. Alahong nangyari? Parang ganun-ganun lang ako pa. Bakit to? Bakit? Ano ba problema nyo? Ang problema ko po kasi biktima ako ng malicious prosecution.
Okay. OFW po ako, tapos 4 years na walang trabaho, newly contract pa ako. Hindi na nakapag-aral anak ko, tapos parang insane, naghihiwalay na yung utak ko sa katawan ko sa naging problema ko na wala na talagang kasalanan. Tapos binigyan ako ng... Nabalik naman ho yung utak nyo ngayon sa katawan nyo. Okay, kausap ko ngayon. Okay, mabuti. Kasi baka utak lang nyo kausap ko. Walay sa katawan. Katawan lang yung kausap ko. Tapos anong... Tapos pumunta ako sa PAO, tapos naghingi ako ng advice kay Senator Miriam Santiago. Okay. Binigyan niya po ako ng referral letter to FAO Manila dito sa East Avenue ho. Tapos dinala ko po ng Ballesteros, Cagayan. Binasa naman po doon ng attorney ng PAO. Tapos mga ilang buwan po, sabi niya, kuya, mag-produce ka ng 3,500 para ihatid yung summon ng sheriff sa Olongapo. Sa madaling salita, ang kayo ho ay inakusahan ng anong kaso? Tep po, wala naman po akong kinalaman. Pagnanakaw? Opo. Ano daw ho ninakaw ninyo? Sa loob ho ng yate. Yate? Oho. Yachts maintenance ho kasi trabaho ko. Hindi naman ba kayo talaga nagnakaw? Hindi ho. Wala ako Yung totoo. Totoo po. Yung totoo. Sa akin po lahat. Sige. Okay. So, wala. Ngayon ho, ano nangyari sa kaso? Ang nangyari sa kaso, na-resist ho yung provisionary dismissal ko noong February 27. So, meron na-dismiss na provisionary nga lang. Opo. Ibig sabihin ho kasi noon, pwedeng i-reopen yan. Kaso nangyari ho, noong 2014, December, nang kiusap ako sa Coast Guard dito, pumunta ako ng Cebu. Oo. Nakita ko doon yung complainant ko, Cebu. Wala naman siyang complaint kasi wala namang katotohanan yung binibintang nila sa akin. Sino ho nag-complain? Yung New Zealander ho. So pero kaya nga ho, ibig sabihin, meron ng dismissal. Kaya lang, hindi pa ho yan yung talagang dismiss, di ba? Ganon. Alam ho yan ng mga nilapitan ninyo. Opo. So ano kung gusto nyo bang mangyari? Kasi kung na-dismiss naman yan, dismiss yan, kaya lang na pwede pang i-reopen. Ganun ho yung... kaso nga... Teka muna, hindi ho tayo abogado eh. Kasi alamin natin dito kay attorney, abogaduhan lang ho ako eh. Ito, abogado talaga si attorney Fortesa. Baka ho ako'y madisbar kagad eh. Hindi pa nga ako nakakapasa sa bar. Attorney Fortesa. Magandang hapon. Magandang hapon po, Kuya Daniel. Tama ba yun? Pagka gano'n ang dismissal ay pwede pang i-reopen? Opo, usually po, depende po sa penalty. Kung less than 6 years, one year po ang ihintayin bago ma-permanent yung dismissal. At pagka mas mataas ang penalty, 2 years po ang provisionary period. Kailan ba yan nabigay, lumabas? Almost 2 years, 5 months na ho eh. February 27, 2014 ho. Ano bang yan, penalty? Pero ano ba to? 2 years na po. Pwede na to, no? Pwede na attorney? po. Magmo-motion lang po tayo for permanent dismissal doon sa korte na nag-ano sa kanya. Yan. So, nakapaggawa na ba kayo ng gano'n? Motion for permanent dismissal? Meron na po. Hatid ko na lang po sa Olongapo. Kaso ang status ko ngayon, indigent ako dahil sa nangyari ho. Wala naman pong bayad na yan, Kuya. Pag motion, usually, binibigyan lang po ng notice ang court, siniset for hearing, and then... Ganito gagawin natin para mapadali yung problema mo, ha? Puntahan mo si Attorney Fortesa. Siya pagbayarin mo niya kung ano babayaran niya, ha? Sabi mo, ibabawas mo sa sweldo niya, ha? No problem po, Kuya. Para wala ka ng problema. Baka lalo po ako makulong. Hindi ka makukulong. Papalayain ka nga eh. Nakalaya ka na nga. Ang kailangan lang yan, madala mo yan doon. Ma-submit yan. Dahil pwede mo nang i-file talaga yan. Opo. So dahil nakalipas na ang 2 taon, ala na namang naghabol sa'yo, hindi na i-reopen or what. Wala nang ipinresintang bagong ebidensya. So pwede na filean ng permanent dismissal yan. So yung ating action center dyan sa Olongapo, tutulungan ka. At meron tayong action center dyan para may magawa tanong natin. pa ako. Sige. Ilalaban ko po yung damages. Sige. Ganito. Parang dahil gusto mong bumawi. Ganon. Hindi. Yung, kasi nasira yung pagkatao ko po eh. Wala akong trabaho. Exactly. So, ganito. Punta ka kay Attorney Fortesa. Pag-usapan ninyo kung ano yung mga iba pang pwede natin gawin. Opo. Pa-assist ka namin sa law center natin. Opo. Ha? Salamat po. Maraming salamat Okay. po sa inyong Okay. So, tapos, paghahapunanin ka muna ni Ani. Maraming salamat po. Dahil pag hindi kanya pinaghapunan, sabihin mo sa akin,
At oo, pag-aalmusalin natin siya. Oo. Okay. Sige po, marami pong salamat Sige, sa inyo. Mang Jaime, ha? Yan. Thank you po. Salamat. Okay. Sige, at boundary na muna tayo, Erin. Pansamantala po tayo magtatapos, pero ipagpapatuloy po natin ang serbisyo bukas. Kung lulubin po ng Diyos, alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Past President Erin Tumali. Magandang gabi po. Yan, ako hoy, overtime na. Muli po tayo nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy na pagkasangkapan sa ating mga kalitan para tayo po ay makapag-abot ng kanyang kabutihan sa ating mga kapwa-tao. At lagi nga ho namin sinasabi, hindi ho amin ang karangalan. Kami ho'y mga maliit na instrumento lamang. Mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. At hayaan niyo po na kayo'y aming mapaglingkuran anuman ang inyong kulay, relihiyon, sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasambahay.